Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, pitsa 4 sa buwan sa Disyembre, tuig 2025. Sangan sa kong co-anchor nga si Attorney John Destacamento, ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar, uban ni hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programa sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ning tungura atong paabuton ang atuang latest weather update. Apan samtang nagpaabot kita, ato sang ipadangat ang ato ang front pages atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, month after Tino, Cebu's recovery still unfinished. Sa Super Balita sa Sunstar, mitap og kuryente balay na abo. Sa The Freeman, for 2026, Cebu City okays 13.4 billion pesos budget. Sa Banat News, sa The Freeman, 3,000 illegal nga armas na sakmit. Sa Philippine Daily Inquirer, Singson resigns from ICI, cites stress and security risks. Sa Philippine Star, stressed Singson quits ICI. Sa Manila Bulletin, Singson quitting ICI. Ug sa Tempo, Singson quits ICI. Stressful work cited for decision. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Samtang sa atong pagbalik, atong ipadangat ang atong mga balitag, atong paningkamutan. Nandun na tayo mahinabi nga weather forecaster gikan sa Pag-asa Mactan. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug sa dili pa ang ato mga balita ato sandawaton kining ato ang labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa Pag-asa Mactan, niya karon sa tong linya si Miss Ana Dumdum. Miss Ana, maing buntag. Yes, ma'am, may buntag and maayong buntag sa atang minaw. Mao kinatong weather update. Asa wagay ng kadlawon ang low pressure area nga monitor. Nagpapilin pa sa pagkakaroon nga isa ka low pressure area apan na karon sulod sa atong area of responsibility. And taas pod ang tsansa mo develop gihapon kini sa usa ka tropical depression, usa ka bagyo sulod nga mga oras, sulod nga mga adlaw. And sa latest data, last kining nasigpatan 705 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Padayon to pag-monitor alang sa updates or kalambuan na alang aning LPA nga itong ginamonitor. Karong adlaw ang northeast monsoon o hangin nga agnihan nagapektar sa Central Luzon. And sa ang naisgutan nga LPA, posible ang hinungaw niini makapektar na karon dito sa probinsya sa mga probinsya sa Samar and karong adlaw sab diri Central Visayas makasnati kita o panagsang mapanganorong ito sa Malag-Umon apan sa pagkaron natay mga patak-patak nga pag-ulan or kini mga rain showers and thunderstorms. Panay ito pagkatang sa itong mga rainfall advisories and other rainfall warnings, thunderstorm advisories gina-issue sa local or regional nga pag-asa. Itong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin ang magapasulabi sa nakumbahin sa Visayas and atong kadagatan sa malinawon nga to sa kasarangan. Sa pagkaron ang gale warning dito pa sa giigisa sa may eastern seaboard sa may northern Samar. And mao kanatong weather update ka diri sa Dios ti Pag-asa Visayas. Ni si Ana Dumdum, maayong buntag lang salamat. Daghang salamat Miss Ana Dumdum ug maing buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga tambalanan sa Central Visayas ipaubos sa Code White Alert gikan sa Department of Health sugod karong Disyembre 16. Kini aron mapangandaman ang posibleng pagdagsa sa mga nabuthan ug makasugat og aksidente karong holiday season. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Ipatuman sa Department of Health 7 ang Code White Alert status ngento sa mga tambalanan sa rehiyon sugod karong Disyembre 16 ning tuiga hangtod Enero 4 sa tuig 2026. Nanang panahona, pangandaman og naka-standby ang mga tambalanan ang gilumang pagdagsa sa managlayong mga pasyente gumikan sa pagpabuto ug uban pa. Niatong December 31, 2024 hangtod January 6 ning tuiga niabot og 135 ang ihap sa mga naigo sa pabuto. Sumapa ni Dr. Shelby Blanco nga nakaandam na ang mga kayamanan og medical workers aron mo responde ngadto sa mga nabuthan. Pwede na ma-treat dito sa ilang tagsa ka mga infirmaries o mga rural health units or primary care facilities because atong mga healthcare workers dito trained and andam sa mga tawag first aid. Tutukan usab sa DOH-7 ang ubang mga biktima sa managlaing aksidente sa dalan ato sa Pasko ug bagong tuig.
Sa Vicente Soto Memorial Medical Center pa lang, nakatala na sila og 166 ka mga kaso sa road accidents natong nakalabay nga holiday season. Mong tambag ni Blanco nga likayan gyud ang pagmaneho kung nakainuman og mga ilimnong makahubog, human manambong og mga party og salo-salo. Most of makasinati og disgrasya sad is kaning magmotor. Dili kayo ang kaning mga sakyanan, but kaning magmotor kay gamayng outbalance, disgrasya. Gawa sa mga kaimanan ng medical staff, bukas usab ang mga emergency rooms aron pang atimanon ang mga biktima sa managlaing injuries. Aron dili ma-overwhelm sa kadaghan, itambagan sa DOH7 ang tanan nga di magpabadlong aron kalikayan ang mga aksidente. Be responsible in terms of merrymakings. Abag na sad ninyo, tabang na sad ninyo sa atong mga frontliners para di sa din taon sila ma-overwhelm. No? So again, prevention is worth a pound of cure always. Ian Navarro, CCTN News. Subay niini mga namaligyag pabuto karong Pasko ug bagong tuig, gipahugtan usab sa Bureau of Fire Protection kun BFP7 pinaagi sa Oplan iwas paputok. Dungan kini sa tinguha sa ilang buhatan nga makabaton og zero fire incidents. Sige Navarro mobalik sa report. Karon pa lang, pahugtan na sa Bureau of Fire Protection 7 ang mga mamaligayog pabuto ning pagsaulog sa Pasko ug bagong tuig. Ubos sa Oplan iwas paputok, pakusgan pa sa BFP7 ang monitoring sa mga namaligya og firecrackers sa gawas. Mong gitahasan sa Regional Director nilang si Fire Chief Superintendent Fred Trajeras Jr. ang ilang fire marshals nga sigurong luwas pirmi ang mga baligyanan og pabuto. Kinahanglan ana sa designated firecracker selling area aron kalikayan ang sunog. Magbaton usab ang manindahay og mga dokumento ug permits gikan sa LGU ug sa BFP7 aron pagtuman sa tanang mga lagda ilabi na ubos sa Fire Code of the Philippines. Og labaw sa tanan, likayan gyud ang pagpamaligya og mga illegal nga pabuto aron di mabutang sa alanganin ang tanan. Muhimo sila og inspeksyon sa umaabot nga panahon ngadto sa mga dapit nga gitugutang magabaligya og pabuto. I'll be the one to take charge and I'll be joining them in some of the monitoring as well as to check with the licensing division if there are those who applied already the permit for the selling of firecrackers. But I encourage na kung pwede, we will refrain from doing that. Kabay na sa tinguha sa ahensya nga unta makabaton og zero fire incidents karong holiday season. Apan, di mangumpiyansa ang BFP7 kay ipaubos sa heightened alert status ang mga fire stations ug ilang mga kabumberuhan. Kini aron dali makatubag sa matag alarma ang mga bumbero. Kung meron na nag-process sa licensing division ng mga permit na yon, we can monitor. And certainly, we will be seeking or asking what specific may designated area sila na i-assign sila. Painumdum karon sa BFP7 ngadto sa tanang mga tagbalay nga magmatgon sa paggamit og kuryente ug ubang gamit nga makamugna og sunog aron walay hasol ang holiday celebration. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Business Permit Licensing Office sa siyudad sa Mandaue ni pahimangno sa mga negosyo nga mopahibaw kanila kung adunay ipahigayon nga Christmas sale o ubang mga kalihukan. Kini aron makapangandam ang buhatan sa pagdagsa sa mga tao sa establishmento. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Pipila ka adlaw gikan sa Pasko, gipahimangnuan sa Business Permit and Licensing Office sa siyudad sa Mandaue ang mga negosyo nga mopahibaw kanila kung adunay mga kalihukan. Alang sa mga bar, club ug uban pang recreational areas, giawhag sila sa pagkuha og permit kung aduna sila special event o mula pa sa ilang confined areas. Mato ni Malate nga adunay uban nga mosubra sa ilang regular nga espasyo. So lang ihangyo nila nga for one, they have to get the necessary permits if they will conduct special events outside their kaning regular area. And ikaduha, to ensure nga ma-maintain ang safety and security of
their clients and customers. Gihimug-atan ni Malate nga strikto sila sa pagpatuman sa mga reklamo ug kalapasan, hilabi na sa hulga sa kaluwasan sa publiko. Samtang gawa sa recreational areas, giawhag usab sa pagpahibaw ang mga mall kung mupatuman og Christmas sale. Kini aron mapangandaman sa buhatan ang maong adlaw sa pagdagsa sa mga tawo ug makahatag og assistance sama sa pagpahibaw sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team sa pagdumala sa trapiko. To control or regulate them, but to coordinate with us aron nga kami ang syudad makatabang nga sa traffic management, sa disaster preparedness ug sa uban pa nga mga safety measures nga pwede namo mahatag. Samtang matud ni Malate nga wala pa siya masayod kung magpabilin o ilibkas ba ang liquor ban sa Mandawi atol sa Pasko. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin kapulisan sa syudad sa Sugbo uban sa Cebu City Transportation Office ug mga security officers sa Basilica del Santo Niño nag-walkthrough sa rota sa solemn procession alang sa umaabot na kapistahan sa Balaang Bata sunod tuig. Tinguha sa kapulisan nga malikayan ang disgrasya ug subayon kung doon na ba'y nakababag sa agianan. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Nag-walkthrough ang Cebu City Police Office uban ang Cebu City Transportation Office, Security sa Basilica Minor del Santo Niño ug ubang ahensya sa gobyerno sa pagpangulo ni Konsehal Philip Sapra, ang Vice Chairman sa Committee on Public Order and Safety aron pagsusi sa rota sa himuon nga solemn procession sa Sinulog 2026. Lakip sa mikuyog sa inspeksyon ang Anti-Mendicancy Board, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, probe team ug ubang departamento sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo nga apil sa pagpangandam sa seguridad sa mga kalihukan sa Sinulog. Mato ni Police Colonel George Ilanan, ang hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo, nga atol sa walkthrough, giuban niya ang tanang hepe sa 13 ka mga police stations tungod kay bag-o alang kanila ang ruta sa solemn procession. Din moagi na kini sa Natalio Bacalso ug muliko kini sa Virama, liko pawala sa B. Rodriguez paingon sa General Maximum Avenue hangtod nga mobalik kini sa Basilica. Atol sa walkthrough, ilang nakita kung unsa ang mga peligro nga mahitabo sa mga debotong Katoliko nga manunod sa prosesyon. Kini mao aga mga open manhole ug ang obstruction sa sidewalk nga ngayon nga hawanan sa probe team. Lakip na nini mga choke points nga nahatagan na nila og pagtagad. During the inspection, we identified possible risks to public safety. That includes yung mga open manholes, na yung mga nakitaan niya open manholes. Karon i-repair ko na nila dayon. Karon dayon ilang i-repair to mga nakitaan niya open manholes, obstruction sa sidewalks, ipatangtang nila to mga nag-obstruct. Then identification of possible choke points. Kaya dito na yatay, for example, kami from Birama, pag-agi ni mo diri sa Puente, yun ay BRT, di ba, mo gamay diha at kita. So, ato na nang ipangandaman niya, mahoda diha ang possible choke points sa pagkuhan sa tao. Gikan sa dako nga daan, mo gamay siya. So, in other places nga nakita na to nga mudasok ang tao kay magikan siya o dako nga daan, then mo gamay o balik. So, identified na to. Human sa mga inspeksyon ang mosunod niini siguro ilanan, mao na dayon ang sunod-sunod nga security briefing aron matunhay ang paghatag sa seguridad sa kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno sa Sinulog Festival sa sunod nga tuig. Gitingwa sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga walay insidente nga mahitabo sa mga mosalmot sa solemn procession lakip na sa adlaw sa Sinulog Grand Parade. Nagpatawag na usab og tigom si ilanan sa mga security officers sa nakalinlaing establishmento sa Dakbayan aron awhagon nga tabangan sila sa pagpaniid batok sa mga daotang elemento sa katilingban. Gihatagan nila og ideya ang mga security personnel kung saan nila pag-ila sa mga kriminal aron nga mapugngan ang himon nila nga krimen ning holiday season ug sa mga kalihukan sa Sinulog. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 28 anyos nga nagpailang political critic ug photographer gibunalag tubo samtang nagpadung sa barangay hall sa Pusok, Dakbayan, Lapu-Lapu. Gipasanginan ang kapitan sa barangay nga matud pa mo'y nagpaluyos ang litway-laing tao nga nakahibaw sa iyang schedule ni adtong higayuna. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Alas 2:50 sa hapon ni adtong Nobyembre 28, padung naunta sa barangay hall sa Pusok ang 28 anyos nga si Jeremiah Pedro tungod kay nakadawat siya og imbitasyon pagka Nobyembre 27 nga gikan ni barangay kapitan Ranulfo Rani Imperio nga gusto kining makigdialog kaniya pagka alas 3 sa hapon ni adtong Biyernes. Apan sa iyang paggawas sa iskina sa ilang panimay, duha ka wa pa mailhing mga lalaki nga nagmotor ang kalit nga nibunal og tubo sa iyang ulo, hinungdan nga siya nagkadugo.
Suma pa niya nga way laing nakahibaw siyang schedule kung dili ang kapitan lang ug ang iyang mga katrabaho. Si Pedro residente sa Lower Mustang Barangay Pusok ug nagpailang political critic ug usa siya ka photographer sa usa ka kanhi mayoralty candidate sa Lapu-Lapu City. Maong para kaniya, giset up siya sa kapitan tungod kay sa dihang gidawat niya ang formal letter. Wa nakasuwat ang hinungdan sa pagpatawag kaniya. Wala siya gibutang kuan ka ng unsay reason sa iyang invitation or nana ba? Dialogue ra ang iyang gibutang, dialogue lang unya. Wala ang complainant, siya ra gyud ga-invite ato, mo to. Samtang giangkon sa kapitan nga giimbitahan niya si Pedro tungod kay aduna sila'y nadawat nga reklamo gikan sa usa ka ginikanan. Human nga ang picture sa iyang anak nga bag-o gibunyagan o gikugos ni Congressman Junior Dahong Chan, gi-edit ni Pedro o giilisan og dilata. Giangkon usab niya nga wa niya gibutang ang rason sa pagpatawag kay Pedro tungod kay adto na niya pahibaw-on kung magatubang na sila sa reklamante. Dugang pa niya nga wa makatunga si Pedro sa oras nga gisabutan ug natinga na lang ang kapitan sa iyang nadawat nga taho. Naibong lang ko ba nga? Ano bang ingon man sa nga ako kung itong giset up kuno nako. Basta mo dapitan ato sa giset up nga kung ato nang buhaton ngano padadaan pa ba nako sa glitter? Di na mo padag glitter kung ya usab sa dili sa nato buhaton. Wa gigi ko kaila na niya. Mato ni Pedro nga human siya nagpatambal sa Lapu-Lapu City Hospital, niadto sila sa barangay hall aron klarohon ang nahitabo apan wa siya nakuhang tubagi kan sa kapitan hinungdan nga iya kining gipablatter. Moto nangutan namin ni kapitan sa ni ma'am ug sir, kinsa ang complainant di man siya mohatag sa pangan. So it means siya rin nagbuhat-buhat sa istorya or inana. Unya sa logbook wala man sa mikikita og kinsa ang complainant, dapat mo lagbi na didto. Ya pagkahuman kanang sige ra mi og kanang lalis-lalis dito nya. Di gid siya mohatag sa complaint. Moto gipablatter na lang namo sa pulis. Ibutyag usab ang kapitan nga nadunggan niya si Pedro nga niingon nga tawra gihapon sa iyang amo ang mga lalaki nga nagbunal kaniya. Ingon gito si Kuan, ingon gito si Simon nga, "Ma'am, nay nag-message atong kauban ni ma'am." Ingon siya mamo nga nakaila daw siya sa sakyanan nga gisakyan nga motor. Ato binig kauban mi ataw mi ko ni tawo na ni Takahashi. Apan butang kini nga gihimakak usab ni Pedro. Kay naghatag man sila mga fake news or fake nga kuan. Nga ang tawra kuno ni Ma'am Takahashi nagpabunal sa kuan which is di na mabuhat ni Ma'am Takahashi. Kay suod kay ni Ma'am nila Sir Matt dili na nila mabuhat sa kuan. Tungod sa gidangatan ni Pedro, mato niyang pasakaan niya og kaso si Kapitan Imperio. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Sa atong pagbalik, mga paghisgot-hisgot ug makauban na nato si Attorney John Destacamento. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet
you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga pagisgot-hisgot karong buntaga partner. Atong una og hisgot partner kining nauso na karon nga sige og aning travel abroad ang atong mga opisyalis partner. Wala tay problema. I think di ini karon ra nauso sa una pa ni. Sa una ra ni partner pero karon minilyon na partner nya dayon kini wala gyapon ni nakalusot sa COA kay for example ang ato ang Office of the President, not the President himself but the Office of the President so including na niyang President. Ang COA partner nakakita ni siya 14.4 million pesos worth of unliquidated pa di ay nga foreign travel expenses. Kini siya partner advanced man ni siya daan, so meaning nakuha na nila ang kwarta daan dito pag travel nila, pero when it came to a time nga kinahanglan na i-liquidate, kinahanglan na ang mga suporta, ang mga dokumento nga ilang isubmit dito para mabuki sa COA, ang tod karon partner wala pa ni siya documentary nga attachments kining 14.4 million in foreign travel expenses. So sa 2024 audit report sa COA nga bago-ay lang na publikar, ang COA miingon nga ang Office of the President kuno partner ni book kuno ni og mga tickets og hotel accommodations alang sa nagkadaiyang mga government officials nga mi appeal sa sa mga trips sa presidente dito abroad, pero wala kuno ni sila nakakuha og reimbursement from their respective agencies. Si Marcos ni travel ni siya partner 11 countries in 2024. Again partner, there is nothing wrong kay bawman ta nga that is part and parcel sa trabaho sa presidente kanang pag-travel locally and abroad. Pero siya mga intergovernment relationships which you need to establish also for alliances nga makatabang sa nasud. Pero kinahanglan pud siya ubanan og accountability sa inyong nagasto. Tinuod na partner kay tanawa ang Office of the President ang overdue di ko ni ani nga receivables gikan sa other agencies. Misumada ni 14 million 403,000. Kaning ilang gi-flag down nga minilyon is dili mismo gasto sa presidente kundi reimbursable sa mga opisina sama sa BIR, Department of Agriculture, Department of Finance, unya kinahanglan ning singlon sa Office of the President aron mabayran sila gamit ang pondo atong mga nanglarga unya katong mga offices. Umuna nga ang COA partner may rekomendar nga ang opisina kuno sa presidente nagkuwang kuno ni sa giingon nga uniform procedure to track expenses it shoulders for other agencies. Maunang ang pag-follow up inconsistent, sometimes delayed kay mao lagi na buong panimo nga kining dili ma-follow up ba. So mao na sa partner. Ang COA o ang Malacanang nag-send ako ng mga demand letters nga gi-issue dito pag as early as first quarter of 2025, mga April, nga ang opisina sad sa presidente remains committed kuno to collecting all outstanding dues. So, muna siya partner on the part sa presidente. Yeah, pero kung mubasa ra kag headline, nagtuog yun ka nga ang nigasto
ang presidente, ang opisina sa presidente og magtuusad ka nga ang kurakot na sad ni, paldo na sad ni, mga inaana nga mindset. Pero ug imong basahon ang balita, fan sa iyang buhatan, pero bayranan sad sa ubang mga government agencies. Ari sad ta sa atong Vice President kay basig mo ingon sad sila nga ang presidente ra sa atong gihisgutan. Naasay COA report against the office of the Vice President. This time ang mga nigawa so far partner kining iyahang 335 ka guards who are still on her payroll kuno or on the payroll of the office of the Vice President. 335. 335. OVP has 335 guards still on payroll according sa Commission on Audit ni siya. Matod sa Commission on Audit kani kunong some of these security personnel mi kuyog ni sa mga foreign trips pod ni VP Sara. Importante gid na pod nga naay security kay protocol man na, pero ang pauntan na kung unsay gidaghanon kana pod mo'y tan-awon kung inaana ba gyud kadaghan ang necessary. Well, kung i-compare nimo sa last year or the previous year pag 2023, ingon ang COA nga nimubo noon ni ubos kay from 433 nahimon lang 335. Mas daghan pa gyud ito before. 433. Okay, sige, thank you kay nakuha-kuhaan gamay kay fewer ko no. Pero non-plantilla personnel ni ha? So pasabot na non-plantilla kanang wala kay kanang allocation sa personnel ba dili ka mahog og regular nga empleyado nga moingon man gud kag plantilla naa gyud kay posisyon nga nakatala din sa gobyerno or sa buhatan kung asa ka na destino pero og non-plantilla mahog sad kag murag job order pa sa City Hall pa nga inistoryahan GO ni. Murag wala kay kuan security of Walay tenure. Security of tenure subject to change without prior notice per program nga kanang contract. Tinuod. So kana lang atong giklaro but lagi still regardless of the nature of the employment but the sheer number nga 335 one can't help but ask partner is that kuan reasonable inana ba gyud grabe ka ang security threat against the Naman Vice sa President? Kuan attorney shifting. Kaya di man sad na tinuod, mahimo okay. ang kuan. So depende kung pila ilang shift. Anya naman sad na sila day off. Okay. So naa sa mga day off. So at least kana ma-explain na to sama sa imong giingon partner makakugang siya kung taman rata sa headline. You form your opinion based on the headline so you have to Pero read. ang akong nahibud nga na ni attorney kay base sa COA nga 2024 audit report sa Office of the Vice President, doon na siya 165 ka mga plantilla positions nga na occupied na. Doon na 616 or 616 filled nga non-plantilla or detailed positions. Sa maong gidaghanon, kaning VP SPG ang 335. Mahal lagi. So mas daghan ang non-plantilla kaysa plantilla, o niya more than half gi-occupy sa iyang security team. More than half sa non-plantilla, Yes. kining Vice Presidential Security and Protection Group. Yeah. Or ang counterpart guro ani sa presidente PSG. Na. Kay VPS kuan man. VP SPG. So, mao na kamo na lang dihay tan-aw kung unsay mga kuan diha, kung needed bagyo diha ang kining kana nga gidaghan noon although ila man gi-justify nga shifting kuno and job order. Pila to'y gasto sa kang Marcos? 14 million? 14.4 ang Office of the President. Sa Office of the Vice President, 20.68 million. Ang sa 14 ning foreign travel nila. As of July 2025, sa ilang local and foreign trips covering the expenses of her security and close-in personnel. Of the 20 million, 13.207 million was spent for local travel, samtang 7.473 million pesos was for foreign travel. Unya na sa tugiingon si VP Sara nga naa man sad ni resulta amo ang pag-adto-adto gawas. Oy. Aw lagi wam sad minaingon og wa ba. Basta kay mo na naa sa COA. Ang COA di man na mo tan-aw sa inyohang mga resulta, reasons and mga kanang sa tawag na mga motivation and mga justification igura nang mulatag nga mao ni ang gasto. Mao ni ang wa pa ninyo na reimburse or wala pa ninyo na hatagan og tukma nga kanang mga dokumento and then pangayuan ka. Pila to partner ang kang VP Sara nga opisina? 20.68 million as of July 2025. Okay. Mas dako pa sa presidente no. Mas dako pa sa presidente. And then kani sang OVP murag wala man ni sub
mo wala man ni mga sub offices sama sa katong atong ganing giingon na OP nga BIR. Diba? Bitaw. It's a loan office in itself. So muna one So walay mo reimburse niya. siya Wala siya kolektahanan. the office mismo maoy sakto, kuan. Maoy responsible Siya and gyud ang accountable. nigasto ana tanan. Kay wa may lain nga kanang kaimong inon nga kolektahonon mi. Kay katong kang Marcos 14 million ingon man si Auntie Claire nga kanang 7 million na lay balanse kay nakolekta ng uban. So muna partner, COA season na sad and then di ta mag-ingon nga kining yung COA kay kuan na sad, politika na sad. Dili man tungod kay tanan tikulo. bisag kapitan ka magkuha man ka kung naay ka nang wa na kompleto nga dokumento. Nakuha man gani ko nga. Nakuha di ka, partner. Careful pa kay ko. Oh. Gikbadlong ra ko sa kuha kay nganong 30 akong tanod nga sa balaod 20 raman. But that's good partner nga kining because that also is a form of due process. Atagan man kaana og kuan To chance answer. to Nya pag human ni answer ko. giunsa nimo, partner? Giingnan sa treasurer among treasurer mong kapitan ba. One page ra amo aya tulo man ka page oy. Wala na after. Wala na maglibog so- ko na wala may closure. wala Charis. exit conference. wala may close. Wala may closure. Marayon ko nga labaw imuha kay 3 pages man kahanya iya kay 1 page lang. Kanang kuan naman to. Kanang it's also important to air your side para makita sad sila kay para nako kaning mga ingon ani basin di na ay kanang kinahanglan nga policy recommendations that the COA can also submit to appropriate agencies para maamendar ang local government code, kining code nga nag-cover sa atong mga travels, inana ba? Tinuod Kung partner. necessary gyud. Kay ang local government code that's what 1991 ba na Dugay sa na partner? kayo. Ay mo bitaw ingon ko ang sa local government code ang tanod 20 pa. Ang among barangay 5 ka village, 5 ka eskwelahan, pila ka sitio, 13. Unya ang tanod 20. 20. So manay mga inana. So kanipod kaning foreign trips matan-aw pud ni matimbang-timbang pud ang importance of security detail. Do we really need to have that number? Is there a law that needs to be passed to ensure nga kanilang gyud ang gidaghanon for every foreign trip para naabay guardrails ba to avoid kanang abuse of kuan, the benefits that you might have or you might be enjoying because of your position. Kana nya speaking of accountability partner kaning ang ICI may rekomendar lagi nga there should be further in murag ni hural na di sa ami Surrender na sila. surrender na sila aning kang Escudero, Binay po og Villar gipasa niya ngadto sa ombudsman for further investigation kung padayon kunog investigate as far as they're concerned wala ko no sila ma-recommend pa nga kaso as of karon but for further investigation na ikaw na ana ombudsman Crispin Remulla pero unlike ana kang former pa ba ni si Senator Bong Revilla or current ni siya kung sweeto former Senator Bong Revilla gi-recommend yun sa ICI nga pasakaan siya kaso. Di ba interesting ni sa partner because di ba for the longest time nag-observe raman ta sa mga kasika sa Kongreso, sa Senado niya naaman jud mga senador nga hilumra, way nonchalant, yang uban kay grabe na kaayo og kining butang tag filibustering ba nay tawag ana partner kaning So mga filibustering big words naman big word ba kanang gusto sila nga naa ang spotlight sa ilaha, sila mag-lead grandstanding. sa grandstanding di ay dili filibustering grandstanding. Grandstanding. So muna niya and then kining interestingly nay uban nga ilom lang kaayo and then kay bawra bata nga sila nagkuan kay for example Senator Mark Villar once held the position of DPWH secretary at the time of the former President Rodrigo Duterte. So but now murag ingon sa ICI nga adto lang na sa ombudsman, adto lang na ipakuan sa ilaha and murag nagkaway klaro so si Senator Mark Villar ingon siya kani kunong case review sa ICI confirms the baseless or unsupported claims against him. So kay ang recommendation man is i-refer ngadto sa Office of the Ombudsman for further investigative review and case build up. So far kaning recommendation kang Senator Bong Revilla maupay murag if we can consider him a big fish kay ang reklamo man sad na ano man toy mga
naaresto na may mga napasakaan pero ang takaila kinsa man to sila. Well, ang mga former officials of DPWH, but in terms of mga politiko, mga public servants, mga senador or congressman, wa patay nakit-an nga giisyuhan og warrant of arrest aside ni Zaldico, partner, no? Aside ni Zaldico. So and even Zaldico, ang status ni Zaldico wala pa na implement ang arrest warrant. So kana siya matod ni Senator Bong Revilla nga ang ingon si kining ICI nga ang hustisya ay istrikto regarding ni sa katong recommendation nga pasakaan nagig kaso si Senator Bong Revilla, pero now na say shake up within the ICI because I think si Singson ni resign isip member or isip member sa sa ICI. Na-stress siya. Oh, murag na-stress siya, may kadaghan ba? Ayoko na. Murag dili na sila. So, tan-aw ni nato partner kung unsa gyud mga sangputanan ani no, and ako naaman toy kining promise nga na ako noy magpasko sa jail. Tan-aw nato kung matinuod ba gyud na, but more than that, I don't think nga kining the whole flood control controversy or scandal or scam, call it whatever you want, was only perpetrated by these small fish. So nindot sad nga magpasample ta og someone nga para makaingon jud ta nga legitimate or kining genuine ang efforts nato sa pagpanglimpyo. Kinsa man imong gusto sampulan? Well, first kining mga allegations against Zaldico, and then because daghan man kaayo no, and then murag nahimo na siyang trial by publicity kay naa man sa social media, best in recorded video unya dayon mga pictures anha man sa social media, imbis nga maka-issue kag affidavit or sworn statement nga Trial by social media no, na. trial by social media, pakit-an ka dihag mga malita, so muna usahay kay ang sentimento sad sa mga katawhan makaingon nga uy murag sakto sad si Saldi, so why are we pinning him down? So murag mahuga magbalibol lang bitaw ang pikas kampo, partner. Mawa na ang concept of due kanang process. No, mawa. Kay ang due process ug kanang substantial submission of evidence. Wala naman kay puro sa picture, anyone can just pwede raman kumuha to ganig mall mo picture kog mga naglinya nga to nga mga malita nya mo ko mao gyud ni. Dawat sa diri nag-deliver sad ano ba? Okay, unsa man say like kung maingon ka partner nga mo claim ka nga ang mga sold ani nga kwarta asa man. All I can see is just the maleta raman. So nigabot magud sa korte mao nang langay pod kay kana tanan tanaw na kung nagluto pa tanig isda gisubak sa utan hagpato na tanan. Kay para sigurado yung way sami. Oh, kay mao gani niya ang kini ang nahug kay diha naman sa social media ang gipatawag dili mo adto ya dayon naingon nga ipatawag ko no wa na sa ni sulpot nya why letter kung tinuod ba yun yung gipatawag, and now all these things na human lang sad ang tuig pila na well kini siya ni buto man ni in July kay that was the first time the president exposed the flood during the SONA, no? During the SONA. Called it out. But ako no personally I'm happy naman sad sa mga nanggawas, but kuwangan pa lang for me. I want to see more accountability and more action ba, dili ka nang check ka lang ba kay mura ra manggug ay saleda raman ta, for as long as wa tay makit-an nga gipusasan og naghapyud na dinhag ka ng riha sa prisuhan kaingon ta pwede ra gyud salida lang. Nya katong pag-return sa 110 million partner sa mga out of 300 million nga kickback. Unsa imo nga panglantaw ana partner? Pwede kung ibalik lang gyud nila, okay na sila. Dili kuy. That does not muram tag nangawat ana. Muram sa tag nangawat ana niya iuli man, so quits lang. Muram. Unsa ni iba pulihan ul kuan. So sa ato pa kung di masakpan out of the hook. Mao na dira. Mao na padung gyud ta sa kanang degradation of integrity. I don't even know if for some it still exists. So
mo na sa kay ang uban man kay may na lang kay kanang giuli Dili, oy. ang man ka 110 Para out of nako ang 300 pag-uli is part sa imuhang tubag, kuangan pagaina, pero wa na nagpasabot nga kay imo mang giuli, wa na kay tulubagon, daghan kay kag tulubagon kay in the first place nganong na kay angay iuli. Nga ug wa ka nasakpan, iuli ka na nimo, di ka Isn't it mag-swimming an sa admission casino. na partner in Oo. itself? Correct. Nga kung imo siyang giuli, so naadjud kay gikuha unlawfully. But for all it's worth, sige na lang, hatagan na to kaysa uban nga nagpa-epal nga kahibaw man sadta nga nakakurakot sa nakakuha sa naka-benefit pod pero ambot lang asa nakarong kwarta. Kay ang uban kuno gipa-crypto naman kuno partner. Kapait. Gilonder na ngadto sa mga crypto nga Ay, kapait na industry. So unsaon pa nato pag-track ana but kana padung naman sad ang Pasko and then murag grabe ang ato ang naagian karon as a country partner no politically and speaking of disasters o calamities bugbog sarado kaayo nya. There is so much divisiveness in our country right now nga I don't know kung naapabay something murag better days in store for our country in the next couple of years or next years of so. To me, we could only hope and pray because if we don't have that, the idea of kanang having better days, better leaders, better future for the country, murag mao nang mamiya na lang sa Pilipinas kay Tinuod. pangkapoy na. Daghan man partner nga may rasad nga naa na lang sad mi diri kay murag gubot kaayo ang Pilipinas karon. Yeah. But sige lang. I think part sa atong pag-mature as a nation kay kuan pa man sad ta relatively kuan pa man sad ta di man sad ta ingon na Young establish country. young country and Pero it's also high time to inject that maturity into the voters so that we Kana choose jud. the right leaders. Kaya di ba sige sad ta diri og pukol sa mga mga politiko nya dayto sumbalik lagi gina sa tuwa kay ngano sad bitaw nga kuan sa sige na tong pangugat nga ayaw lagi ngano inyo man sa tiyong pilion. Kita madamay naman ta partner. Dangugat dai ka ha. Oh, nakita ko atong post ni Mayor Isko Moreno nga. Sige mo rally pero kamo sa against ko ng corruption, kamura say nakatampo nganong na waste ang government funds to clean up the mess kay nagrally mo kamura say nagbilig hugaw. Nakaingon ko o kana, that's a small act ha, but we even cannot get that right. Bili na sila gugaw. Hugaw, vandalism. Then you have to kuan na pud the government resources that you could use unta for other important things. Gamiton na exert na noon nga to clean up the mess of those supposedly standing up against kuan for the environment and against corruption. So kuan sa unta kung mo demand mong accountability then kamo sa dapat mo di mo pabadlong. Arita sa follow what I do not just follow what I say. Okay. Nya unsa man? Ano tayo oras? Wala tayo Ganaan oras. pa ka? Extend lang ka. Ayaw lang sa sige. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Division is harmful. Sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya naa sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahot. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawgon og black sheep. Nan, unsa man diay nga ngayon buhaton so sa katao nga matawag natong instrument of division. Sa Titus 3:10 kato sa 11 na iyon. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaingon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung humanini, isalikway siya, kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan, ug ang iyang sala, nagbatuod nga, nasayop siya. Musa kung ikaw may himog usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok,
hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mga igsoon, mao kaning pulong nga nagkataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kinaya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usab sa among mga kinaya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o dibisyon sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa inyong pagpakiuban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ug si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu.